welcome to the Tasho Show, kung saan ang peke nabubunyag, ang totoo ay nililinaw, at ang mali pinagtatawanan. So ito po ang inyong kaibigan, Greco, the Pork Barrel Buster Belhica, kasama ang ating magaling mahusay, Mr. Hyperman, Attorney, Vice Mayor, the System Scrutinizer, Respicio. Yeah, very recipe show. Nice to be with you, Mr. Greco. So today we will be talking about three topics, and we hope Harold and I can help, I guess, illuminate, maluwanagan ng mga taong bayan sa mga issues na to. And we also welcome your thoughts, and we also ask kung meron kayong palagay na dapat o palagay na opinion ninyo, just put it here at mapag-usapan natin. And we will give you yung aming mga perspective, anong legal guidelines, anong sinabi ng kasaysayan, at anong dapat natin gawin. Okay, so tatlong issue po ngayon. Ang una namin pag-iisipan at pag-uusapan ni Harold is the nalalapit na November 30 rally. Ano ba talaga yung tinatawag nila itong the trillion peso march? On paper, anti-corruption rally ito. Magandang dahilan, malinaw ang mensahe laban sa katiwalian, lalo na sa flood control issues ang usapan. Pero may caveat. Pag tiningnan mo ang nangyayari sa paligid at kung sino-sino man nakasama dito, puro mga pulahan at mga obispo. So nananawagan naman na BBM Sara resign. So yung magandang intention, alam natin na style talaga ng mga komunista yan, sasakyan ng gulo para pag magulo, doon pasok. So kaya ang AFP at ang PNP ay nagsabi sa mga organizer na police your ranks dahil sinasabi nga nila na anti-corruption rally ba talaga ito o panggugulo. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Attorney Harold, what do you think? Well, kapag gumawa tayo ng isang malaking bagay, it's important to focus. And mag-focus lang tayo sa isang singular factor sa lahat ng ginagawa natin sa buhay. At huwag nating i-confuse yung strategy natin. Huwag nating i-dilute yung strategy natin. Una, i-identify natin ano ba ang gusto nating mangyari. And number two, i-identify natin kung ano yung pinaka-sure win na strategy na hindi diluted at focus na maka-achieve ng objective na yon. Number one, I think yung objective natin is to make a stand na hindi na tama yung nangyayari sa ating bansa, ang malawakang pagnanakaw, at naiintindihan namin na ang malawakang korupsyon ngayon ay responsibilidad ni BBM at kailangan niyang mag-take ng responsibility. At ang pinakamagandang gusto naming mangyari ay mag-resign siya at mawala siya sa pwesto. Ngayon, ano yung pinakamahalagang paraan para makamit iyon? Pinaka-focused at hindi magulo. Manawagan tayo, ipakita natin yung lakas ng taong bayan, iisang mensahe para umalis siya doon. Pinakamaraming tao pero iinsang mensahe lamang. Naiintindihan natin na lahat tayo ay nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Merong maka-pink, merong makadilaw, may maka-left, may maka-pro Duterte, may mga pro Marcos din, may mga Ilocano din, may mga Bisaya, kung ano-ano, iba't iba ang gusto, iba't iba ang layunin. Pero mag-focus lang tayo sa common natin na objective. That is, ipaliwanag sa kanila, iparating sa kanila na malakas tayo at nagkakaisa tayo sa posisyon natin na ayaw na namin ng korupsyon. Please, gusto namin ng pagbabago at ang maliwanag na pagbabago na pwedeng mangyari ay mag-resign si BBM sa kanyang pwesto. Ngayon, kailangan ba nating magkaisa at buuin ang ating pwersa? Oo. Dahil ang kalaban natin ay buong gobyerno at sila ang pinakamalakas ngayon. Buo ang kanilang kapangyarihan. Nag-iisa sila sa kanilang objective at kultura na mangurap at magnakaw ng pera ng taong bayan. Kapag hindi tayo magkakaisa taong bayan, kahit anong kulay natin, anuman ang pinanggalingan natin, anuman ang tribo at salita natin, pag hindi tayo magkakaisa sa isang posisyon, ay hindi natin mabubuwag ang malaking kalaban na ito. Kaya kailangan nating i-acknowledge yung importansya ng pagkakaisa at yung common na message natin. Ang question dyan is, kailangan ba nating i-deny ang sarili natin ng konti para itanggi natin konti yung distinct na advocacy ng certain color natin? Halimbawa, pag resigning si Sara o kaya
magkaroon ng revolusyon o kaya magkaroon ng military takeover, etc., etc., i-set aside muna natin yon. Kasi once na i-dilute mo yung messaging, once i-dilute mo yung strategy, magkakagulo na lahat, hindi na uniform, diluted na yung pwersa, hindi natin maipapakita yung totoong lakas ng taong bayan pagdating sa mga rally. I think nangyari yan nung nakaraan, nung September, I think nangyari rin kasama tayo sa rally, hindi ko nakikita na uniform and common yung strategy natin and objective natin, kaya hindi nagkakaisa yung taong bayan. Dapat tayo, manatili tayo sa mensahe na welcome ang lahat, sama-sama tayong lahat dahil ang nagbubugkos sa atin ay yung nag-iisang objective na ayaw na natin ito at gusto natin ng pagbabago. Simple lamang po, wag nating i-dilute ang ating mensahe at strategy. Attorney, I heard what you said. Ang isa kong issue kasi rito, ang mga lumalabas sa November 30 rally, in-infiltrate ng mga kaliwa. So yun doon ako natatakot eh. Kasi ngayon, ang inilalabas, yung sinabi ng Trillion People Organizer, yung March, ay anti-corruption rally. Pero ang sinasabi na ng kaliwa ngayon, Bongbong Sara resign. Tapos magtatayo na raw ng transition government. So iba na yon. It's a iba na yun, extra constitutional na, tsaka gulo na yun. So, yun ang issue ko dyan dahil alam natin kung ano ang kaliwa at ano ang kanilang pakay. Ang gusto nila, manggulo at manakop. You know, and ang dami ng pinatay na NPA niyan. It's a 56-year struggle. And they are taking advantage nung gulo. In fact, kanina nagsalita si General Browner na pagka nagkatuloy daw ang gulo, nahati ang Pilipinas, yun ang daw ang gusto ng China. So, in this case, maraming mga tao ang gustong pumunta doon na well-meaning naman. Pero kung mahahaluan sila ng mga pula, tapos magsisigaw doon yun ng unang sisigaw nun, Bongbong Sara resign. Unang tanong, okay ba yun or hindi ayon sa batas? Pangalawang tanong, paano kung manggulo, may gulong mangyari doon? Let's say, meron ng mga panawagan na ibagsak na ang pamahalaan, palitan na ang gobyerno, magkaroon na ng transition government. Eh hindi naman yun ang gusto ng tao doon. What should they do? Yung success and failure ng rally na ito is depende pa rin talaga kung gaano kadisiplinado yung mga leaders o yung mga participants ng iba't ibang mga organizations. Ang nakasalalay sa ating lahat sa kamay natin kung gusto natin maging successful o hindi. Kapag hindi tayo disiplinado, hindi tayo focus sa singular strategy, huwag tayong umasa na may mangyayari sa atin. So it's up to us kung maging successful tayo o hindi. Kung ganyan katigas ang ulo nila, same strategy, magulo, hindi nila kayang i-take in yung mga interest ng iba, napaka-selfish nila at alam nilang ma-undermine nila yung common movement natin, di huwag tayong umasa na magiging successful. Kaya mga kababayan, yung mga gustong sumali dito, maging disiplinado kayo at mag-focus kayo sa singular message na common sa ating lahat na ayaw na natin yung corruption at gusto natin ng pagbabago. Whatever the means is, yun, whatever the means, iiwan natin sa taong bayan kung ano ang gusto nilang paraan para magbago ang ating gobyerno. Merong constitutional dyan, merong pwedeng impeachment. Exciting yun. Kung gusto nila people power, tanggap naman yan ng international community kahit extra constitutional, okay pa rin. Pero yung sinasabi nila na dapat may violence, may kudeta, merong rebellion, o kahit na anumang violent and destructive methods, unlawful yan. At pwedeng masampahan kayo ng kaso na inciting to sedition, inciting to rebellion, or sedition itself, or rebellion itself. Huwag kayong gumawa ng mga bagay-bagay na hindi nyo kayang tapusin. Alam natin yan, Greco, sa history, kapag gusto mo ng violent na paraan para itapol ang government, kailangan mo dapat magpakamatay at overwhelming dapat yung force mo, and that may involve killing a lot of people and storming yung mga buildings of power at widespread destruction ang mangyayari. Tanungin mo sa sarili mo, capable ka ba gawin ang mga bagay-bagay na yan? Willing ka bang pumatay, mamatay at manira ng maraming building? Kaya ba yan ng capability mo at capacity mo? Kapag hindi, huwag kang tatanga-tanga na sumugod na hindi kayang tapusin ang laban dahil ang ginagawa mo lang ay manggulo. Ngayon, step back tayo, mag-settle tayo sa common strategy na sa tingin natin ay likely na magpo-produce ng result. And that is kapag overwhelming yung voice natin,
yung sentiment natin at meron tayong numbers na united tayong lahat at may pakita natin sa gobyerno na mas malakas tayo sa kanila. Nagawa na natin ito dati. Nagawa na natin sa EDSA 1, sa EDSA 2. Yun ang safest, foolproof na pwede natin gawin ngayon kung gusto natin ng mabilisan na pagbabago. Kaya magkaroon tayo ng disiplina, please. Huwag tayong masyadong radical at masyadong bibo sa ating messaging at ating mga aksyon doon kasi with weak power, hindi mo naman kayang tapusin yung laban na yun, huwag mo nang ituloy. Mag-focus tayo sa isang strategy na kaya nating i-carry out lahat na meron tayong common interest and capability. Okay, so what is a safe or a legal call? Bongbong resign, Sara resign, is it legal? Ang premise natin, Greco, everything na speech at hindi violence, hindi physical ay legal kasi may freedom of speech tayo. Meron lamang mga exception. Ang exception is yung mga inciting, yung publicly inciting, publicly inaanyayahan mo yung taong bayan na mag-take up ng arms. Wala namang nananawagan ng ganun, di ba? Yun, rebellion yun. O kaya inciting to sedition, ibig sabihin, inaanyayahan mo yung taong bayan nagmanggulo ng mga civil authorities. Itapon nila yung civil authorities explicitly. Yun, wala naman sigurong nananawagan ng ganun. Pero short of that, kapag nanawagan ka lang, ayaw na namin ng gobyerno. Umalis na kayo dyan. Mag-resign kayo dyan. Gusto na namin kayong mapalitan. Ayun. Safe pa rin yung mga yun. Freedom of speech yung mga yun kasi hindi ka naman specific kung ano ang paraan na gusto mo para mapalitan sila. Kasi for all one knows, pwedeng impeachment, which is legal, di ba? Or pwede namang resignation, which is legal. Tandaan natin, kapag ipoprosecute kayo sa batas, bibigyan kayo ng benefit of reasonable doubt. So kapag ambiguous kayo about sa methods ng pagpalit ninyo ng suggestion ninyo ng pagpalit ng administration, bibigyan kayo ng benefit of the doubt at hindi kayo mako-convict ng inciting to sedition or inciting to rebellion. Kaya yung sinasabi nila, BBM resign, BBM umalis ka na dyan, ayaw na kita, dapat matanggal ka na dyan. Personal opinion mo yun, walang pumipigil sa'yo, sabihin mo lahat dahil yun yung primordial na karapatan natin at mahalaga na protektahan natin yung freedom of speech dahil yun lang talaga ang tanging paraan para maprotektahan natin ang sarili natin laban sa pang-aabuso ng gobyerno. Okay, so itong isang issue dyan, sasama ang mga pulahan, di ba? Tapos, syempre manggugulo yan, yan ang gusto niyan eh. That's how they thrive, that's where they thrive. Eh ikaw, hindi ka naman, nagpo-protesta ka lang against corruption, pero biglang itong kabilang grupo may tinataas ng banner, ibagsak ang gobyerno, sunugin ng Malacanang, patayin ng kung sino ang mga magnanakaw dyan. Nakatabi ka, may hawak-hawak na placard na pinagsigaw. Madadamay ka ba sa kasong yun o ano ba dapat gawin? Yun, ingatan mo yung sarili mo. Kung kaso mismo, syempre, hindi ka damay kasi hindi ikaw yung nagsisisigaw at hindi ikaw ang may hawak eh. Yun na lang si pa-aresto mo kapag magkaka-arestohan. Yan na nga ba yung sinasabi ng nanay ko nung bata pa lang ako eh. Kasi probinsyano ako tapos nag-aral ako sa Maynila dati nung college. Oy, Harold, huwag kang sumali sa mga tatanga-tanga na sumasali sa mga rally dyan ha. Madidisgrasya ka dyan. Mag-aral ka muna, tapusin mo muna. As a matter of fact, Greco, yung unang rally na pinuntahan ko, yung rally natin last time, yung sa INC rally dito last time, Talaga? yun first time. Before that, I was a rally virgin. So, kaya kapag ganun din dan kayo, sabi ko sa inyo, yung mga makakaliwa dyan, o yung kung sino man ang mga may planong manggulo, yung disiplina ninyo or yung lack thereof, ang magpapabagsak ng rally din natin. Kaya kung nandyan kayo, madi-discourage yung mga sasama. Kahit ako, hindi rin ako sasama. Ba't ako sasama sa mga magulong katulad ninyo? Hindi kayo magiging successful. That's what's important, kaya ako gusto i-discuss ito with you and the people kasi maraming well-meaning people. Pero ang delikado sa rally sa November 30, kinontrol na po ito ng mga pulahan. And communist is a different group of, it has an ideology that it's been fighting for 56 years in the Philippines. At ang balak talaga niyan, manggulo at manakop. So, ayaw natin doon dahil meron tayong batas, meron tayong saligang batas. Gusto nating ituwid ang mali, gusto nating expose ang mali, pero these are also, itong mga away-away at gulo-gulo na to, ang tinitake advantage ng mga komunista. Tingnan nyo, open naman sila, sino mga anak bayan, tapos yung leader ng ano to, yung mga kung ano nung makikita nyo po ron if you it's all over the papers, it's in the news kung sino sila.
And the Catholic Church naman po, yung mga obispo are for the sake of protest and that the fight against corruption, they, meddle or they, cooperate with everyone. But then, yun ang problema sa November 30 rally na po yan. Baka ibalin, I'm sure, ito na yung balak niyan, ibalin tong biglayan sa gulo. Okay, ito ang mainit na issue eh. BBM Sara resign. Okay, ano ba mangyayari dyan pagka nagkaroon ng BBM Sara resign at bakit yan ang pinipilit nila? Ikaw muna, Harold. Mga wishful thinkers itong mga to. Anong basis ninyo? Bakit gusto nyong matanggal pati si Sara? Siyempre, sabi natin, halimbawa may reason ka para gusto mo ipatanggal si Sara, pero it is not as compelling as kung ano man yung immediate na justification ng pagtanggal kay BBM ngayon. Binigyan tayo ng oportunidad ng universe ngayon, isang distinct na pagkakataon na gumawa ng hakbang. Binigyan niya tayo ng napakagandang plato. O, ito na yung circumstances. Grabe yung ginawa. Extensive yung pagkakagawa. Nasa sayo na para mag-respond. I-grab mo na lang yun. Kunin mo na lang yung plato. Kainin mo na lang at gawin mo na lang kung ano yung pinaka-obvious na gawin. Huwag mo nang i-dilute ng mga ibang bagay. Ito, kung sasagarin mo pa yung kung yung BBM resign ay napakadali nang i-justify. Kasi sariwa pa yung emosyon ng tao. Maliwanag yung ebidensya. At ang daming movement, huwag mong samahan ng isang gusto mo pang mangyari na mahirap i-justify kasi hindi sariwa ang damdamin ng tao sa bagay na yan. Kapag pinapahinaan mo at dinadilute mo yung isang objective mo, mas bumababa yung chances mo na manalo. Ngayon, kung BBM Sara resign, o sinong papapalit natin? O kung constitutional, o di punta tayo kung Senate President, di ba? Sa totoo lang, yung utak ko ayaw niyang mag-explore sa possibility na yan kasi I don't think na mangyayari talaga yan. I don't think Sara will resign. Kasi I don't think maraming tao na magpaparesign sa kanya. Kaya please, kung sa tingin ninyo unlikely na mag-result in any practical or possible outcome ang inyong panawagan, huwag nyo nang itawag please. Magkaisa na lang tayo na sabihin natin na BBM resign. Yun yung pinakamadali na tawag, at least magkakasundo tayo na ayaw na natin yung nangyayari. Kung si Sara ang papalit, let it be. Kasi sa totoo lang, alam mo ako Greco, hindi ako makasara, hindi ako makakahit kanino, hindi ako makakaliwa, pero sigurado ako na sa sitwasyon na ito, sa relasyon na ito with BBM, ayaw ko na at gusto ko nang umexit. Kahit sino man ang papalit dyan, ano pa man ang takot mo dyan, mas maganda na yung uncertainty na yon kaysa sa certainty na linoko ako at certainty na lolokohin pa rin ako sa next 3 years. Saka na natin problemahin yan. Mas maganda to do away with a certain bad thing right now than an uncertain bad thing na replacement. Mag-focus muna tayo doon. Kasi in as much as gusto mo na, for example, maka-BBM ka, na ma-retain si BBM dyan sa kanyang pwesto kasi meron siyang mandate, meron ding mandate yung Vice President. Kasi nung nag-cast ka ng boto mo at nanalo yung Vice President, ang implicit doon is kapag nag-resign yung President, alam mo, acknowledged mo na ang papalit sa power na yun ay yung Vice President. So okay lang yun. So hintayin na lang natin na mag-combine lahat ulit. Kung gusto mo talagang tanggalin si Sara, mag-combine ulit ng factors at mag-present lahat ng powers and energies para ma-justify at maging sobrang compelling and persuasive ang call para tanggalin si Sara in that case. Pero at any rate, given the circumstances right now, I think given sa damdamin ng tao, ang nadja-justify lang niya na call is BBM resign. Hindi kasama si Sara resign. Kaya kung gusto mo na magkaroon ng actual outcome at hindi lang tayo nagkakaroon ng sobrang risking exercise sa ginagawa nating rally-rally na ito, huwag tayong masyadong wishful thinking at maging realistic tayo. Sa akin naman, I want to be fair, 'di ba? Kasi bakit natin sinisigaw, ang daming umalis ka na diyan, wala na kaming tiwala sa iyo, wala ka naman dato. Kasi ang daming lumalabas ebidensya eh, flood control scam, binabaha, bilyon-bilyon na wala, pero ang ginastos pero wala, binabaha naman ng Pilipinas. Tapos mga politiko, mga contractors are all corroborating their statements. Sa totoo naman, grabe ang korupsyon. Ang dami na nagsalita, mga opisyal, mga contractors, talagang ngayon si Zaldico, kanang kamay nila, is spilling the beans on them dahil iniipit nila. Kaya tayo nagagalit. But then, meron ding mga sinasabi na
O ito si Sara naman, merong 125 million confidential funds. Kaya mo lang naman Greco, ikaw BBM resign dahil DDS ka. Hindi yun ang point. I'd like to stress na bago ho ako gawing chairman at commissioner ng Pangulong Duterte, noong nakaraang eleksyon, napatanggal ko ng pork barrel system at PDAF sa Supreme Court. Anti-corruption advocate na talaga ako 2013 pa. So, ano yun, parang it happened na he comes along in 2016 saying nalalabanan niya ang drug corruption, kaya kami nagkasama and then marami na nangyari after that. Pero ang puntos ko, kung yun ang sasabihin nyo, di pa imbestigahan natin lahat ng maayos. Yun ang point ko, di ba? Ako, I wouldn't look bad for me if President Marcos and Vice President Sara calls up the ombudsman and say, okay, imbestigahan nyo kami. In fact, si Sara nagpapakuha na nga, di ba? Pero if President Marcos or them, pwede nga sila kung gusto nila pareho eh. Di ba pumunta sila sa Blue Ribbon Committee at doon nila dali ng kanilang mga ebidensya at parinig nila sa lahat ng mga tao ang kanilang mga sagot sa mga aligasyon na ibinigay, piniratang sa kanila na Saldico, whoever, Congress, whatever, para malaman natin ang katotohanan, sundin natin ang batas. Pero ito kasi ang kwento-kwentuhan na dito, attorney at mga kababayan. Merong tycoon ang nasa likod ng Bongbong Sara resign. Na ang gusto talaga nung tycoon, magkagulo. Pag bumaba si Bongbong, bumaba si Sara, may iwan ng Senate President ayon sa saligang batas, na ngayon ay si Senator Tito Soto, nakapartner naman ni Senator Lacson. At doon naman sa Kongreso ay itinutulak naman si Congressman Puno dahil yung tycoon ang gustong mag-take advantage sa gulo na to para ibagsak ang ekonomiya at bilhin ang lahat ng mga assets ng Pilipinas na pwedeng. May mga kwentuhan ditong lumalabas na ganyan. Of course, wala pang ebidensya dahil hindi pa nangyayari pero yan ang mga behind this. So, kaya ang point natin dito, magulo to, huwag tayong sumali sa gulo. No, sundin natin ang batas. If you feel na Bongbong resign, well, that's in the law. Sara resign, you can call for that. Pero whatever, gawin yung sumunod lang kayo sa batas. Huwag kayong sumali sa mga kaliwa na may ibang intensyon at sa mga violent calls and violent means to topple government. Walang ganun. Let's all follow the law. Merong konstitusyon, merong batas, sundin po natin yun. Yun din ang panawagan ko sa gobyerno. 'Di ba? Huwag nilang ipitin yung mga ipitin, harasin, kasuhan ng kasuhan, yung mga nagpoprotesta sa korupsyon. Dahil karapatan natin lahat yun eh. Tapos, tinatawag tayo, destabilizers. Ano, for protesting corruption? Destabilizer na tayo? Hindi ata parehas yun. Yung pagprotesta sa korupsyon ay hindi destabilization. In fact, yung pagprotesta at pag-expose ng corruption is helping strengthen government by exposing corruption and corrupt systems and holding to account mga corrupt government officials. So, yan, that's my take there sa November 30 rally. So, summarize ko lang po ang aming payo hindi ko summarize, baka ang aking payo sa gaya ng sinabi ni Harold, maging mapagmatsyag, maging matalino, at maging maingat. Wag kayong tatanga-tanga na ang katabi nyo pala yung mga komunista, di ba? Ang dami-dami nyo dyan, biglang magdadala ng isang placard, dalawa lang sila, hawakan ng malaking-laking streamer. Kayong background, parang ang dami-dami nga sabi, ibagsak ang gobyerno, patayin si ganito, sunugin ang Malacanang. Nako, sabi sa inyo, baka ho kayo mapahamak at pagka nagkaroon ng gulo doon, yun po ang gustong-gusto ng mga komunista, magkaroon ng gulo. Yun. Gusto kong Harold, dagdagan, anything Greco. you want to add? Sige, go. Yes. Ang taong bayan nagre-respond sa isang leader.
Kaya may gulo ngayon sa leadership ni BBM is because wala tayong leader. Hindi siya leader, mahina siya na leader, kaya nagkakagulo sa ilalim. Ngayon, para palitan siya, kailangan din ng leader na papalit. Kaya nagbagulo din lahat ng suggestion na papalit kasi wala ring marinaw na leader. Kailangan nang tanggapin yan. Kaya kung ano-anong chismis ang lumalabas. Kaya ang suggestion ko dito kay Sarah, Sarah, it's your opportunity to step up. Just make a stand and prove your mettle, ipakita mo sa tao na worthy ka na replacement or successor ng isang corrupt government. Pwede ito, i-open mo yung sarili mo na kung immediately mag-resign si BBM, worthy ka talaga na mag-step up para magkaroon ng confidence ang taong bayan sa isang leader na bagong papalit. Or kung hindi man matuloy yung pag-resign ng BBM, at least nabibuild mo na yung sarili mo para ma-build up mo yung 2028 kung meron kang balak tumakbo sa 2028. At any rate, sa kahit na anong mass movement ng taong bayan na political na nagdudulot ng pagbabago sa isang bansa, kailangan talaga ng malinaw na leader. And I think nagkukulang yung movement natin ngayon pagdating sa leader. Kaya walang nag-step up eh. Although maraming gustong mag-step up, pero mahina naman ang kanilang pool. Walang kashe. Ang natural lang talaga na legal, na pwedeng mag-step up ngayon, na kaya niyang mag-pull ng sentiment ng tao, pwedeng mag-send actually ng message ng unity, di ba? Pabulaanan niya yung suggestion ng taong bayan or ng maraming mga kumukontra sa kanya na divisive siya. Mag-step up si Sarah at sabihin niya, I'm here as a worthy successor or replacement and I will lead the Philippines more competently this time and pakikinggan ko lahat ng boses ng taong bayan kahit ano pa man ang pinanggalingan mo. Kasi hindi pwede na ang identity natin bilang leader ay set in stone na base sa kung ano man ang reputasyon natin or kung ano man ang nagawa natin nung nakaraan. Pwede nating i-rebrand ang sarili natin. Pwede tayong magbagong buhay. Sabi nga ng Panginoong Diyos, hindi ka final. Pwede kang magbalik loob. Kaya lahat tayo actually, ang buhay natin ay isang open and continuous na opportunity na improve natin ang sarili natin at ipakita natin kung ano talaga ang totoo tayo sa harap ng taong bayan. So it's a very good opportunity for Sarah to step up and really show the public what she is made up of para naman na makita ng taong bayan meron silang kakapitan at meron silang paghuhugutan ng lakas para sa kanilang ninanais na pagbabago. Magandang araw, gentlemen. Chairman Greco, kumusta lang kayo? At si Attorney Harold. Magandang magkaroon ako ng participation. Salamat sa invitation na magbigay ako ng konting insights sa mga topics, mga issues of the day. Very, very hot. Okay, now, of course, nakikinig ako sa inyong usapan na kayong dalawa na that's true. Yung ating mga observation ay totoong-totoo. The country is so divided. Ang bansa natin ay tingin ko ay nasa crossroads politically, economically, and of course, mahigit sa lahat, no, spiritually. By the way, ako nga pala sa mga nanonood, sa mga viewers, ako po si Pastor Rudy Fernandez, Senior Pastor ng Dulos for Christ na Botas City. Nandito po ako para magbigay lang ng perspective doon sa biblical perspective, no? Hindi po ito political, hindi po ito tungkol sa economy, kundi yung perspective po. Ano ba sinasabi ng banal na kasulatan? Pagdating sa mga nangyayari ngayon, sa mga issues, sa mga sinisigaw sa mga tao, sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung mga pinag-uusapan, no, sa social media, sa news, and I believe all over the world. Dinig ko kanina yung concern ni Chairman Greco Belhica. No, ang concern mo, Chairman, is tama, no? Founded talaga kasi nakakapag-alala na ang mga kilusan ngayon na yung mga nagpupunta sa mga rally, sa mga supposedly ay para po i-voice out yung kanilang mga sentiments, no? Hindi masama yun. It is enshrined in our Constitution, no? The freedom to speak. Yung ating, yan ay
nakasulat malinaw sa Constitution natin yan. Karapatan ng bawat Pilipino na sabihin yung kanyang opinion, yung kanya nasa isip. Of course, meron niyang boundary, no? May parameters yung kalayaan. Huwag lang tayong magiging seditious at yung nag-aanyaya tayo na gumawa ng kaguluhan, yung makakasira sa mga property at bodily harm. No, kung tatanungin niyo ako bilang isang pastor, ano ba yung aking take dito? Ang nag-register sa isip ko, yung concern ni ni Chairman Greco kanina, na ang kilusan sa itong gagawing, sabi nila, malakihang rally sa November 30 ay possible na mahaluan po ng mga troublemakers, no? At yung merong masamang agenda. Ako ay sangayon ako doon. There are evidences, no? There are observations na yung rally sa November 30 ay pwedeng mahaluan ng mga tao na hindi naman totoo nagmamahal sa bayan, no? Yung tawagin natin mga communist, no? Mga socialist. Ito kasi ang aking problem sa communism. I believe as a pastor, and meron akong alam sa salita ng Diyos, communism, the ideology, ang ideology ng communism is a very dangerous, it's a demonic, no? Demonic ideology yan, yung communism. Yan ay galing sa salitang communion, community, no? Hindi masama yung communion, commune, okay? Pero ang masama dyan, kapag nag-commune ang isang society, may leader siya, nawala ang Diyos. Yun kasi ang sentro ng communism. At hindi bago yan. Hindi bago yung communism. Hindi si Karl Marx o si Lenin, no? Ang author niyan. Nasa Bible yan. Sa Genesis pa lang, makikita na natin yan na merong isa nagpasimuno, no? Ng communism. Siya ay nagtayo ng Tore ng Babel. So makikita natin, no, sa Book of Genesis, pagkatapos na linisin ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng matinding baha, nagsimula ulit siya ng bagong lahi ng tao mula kay Noah sa 3 niyang anak at sa 3 niyang manuga. At mababasa niyo sa Genesis chapter 11, may isang tao na namuno sa kanila. Ang pangalan niya ay Nimrod. Siya yung nagtayo ng community with the same language. No? Sabi niya doon sa mga tao niya, magsama-sama tayo at gumawa tayo ng isang structure, no, na aabot sa langit. So, ang sabi ng Bible ay maraming naniwala kay Nimrod at sumunod sila. At yun ang simula ng communion without God. Kaya ang ginulo ng Diyos ay, ang ginawa ng Diyos ay ginulo ng Diyos yung language nila. No? Ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos talaga ang isang community with a common goal. Hindi masama per se, no? Yung may community at may common goal. Kaya lang, makikita natin sa actions ni Nimrod, ay hindi gusto ng Diyos yung kanya ginagawa. Hindi na niya gusto kung ano yung plano ng Diyos. Yun ay plano lang niya. Kaya yun ang simula ng communism, yung sa era na yon. At ngayon, yan ay mga rehearse na lang yan. Alright? Inuulit na lang yan ngayon ang meron ulit isang tao, pangalan niya ay Karl Marx, no? Sila Lenin, ipinasa niya yan sa mga generation. So the same principle yon. Communism is following the same principle. Wala ang Diyos diyan. Magtayo ng society. Ang kanilang Diyos ay ang state, yung bayan. Ang gobyerno lang ang magpapakain sa tao, ang magsusupply sa tao. Ang tao magtatrabaho para sa gobyerno at bahala ang gobyerno, no, sa lahat ng kailangan ng tao. Yan ang socialism. Yan ang communism. At nakakatakot yun, dahil naging worse ang communism, yung ideology na yan, through centuries.
Kaya lahat ng madugong revolusyon ay galing sa mga communist. Makita natin yung Bolshevik Revolution ng Russia, yung Cultural Revolution ng China ni Mao Zedong. Makikita natin yan. Si Stalin, milyon ng pinatay na kababayan niya. No? Kasi ang ideology ng communism ay walang Diyos nga. So, okay lang sa kanila ay pumatay ng tao at madira ng property as long may agenda nila ay yun ang magpiprevail. At sa democratic society katulad ng Pilipinas, ay pinipilit na i-penetrate nitong matagal na, 56 years na, yung struggle ng New People's Army na ang nagsimula dyan ay sila Jose Maria Sison, di ba? At nagre-recruit sila ng mga kabataan na nakukumbinsi nila na ganun nga ang pinakamagandang pagbabago ng isang lipunan. Pero ang salita ng Diyos ay malinaw na malinaw. Okay. Hindi masama na tayo ay sumali sa pagkilos na upang gawin natin yung ating pinapangarap, sabihin natin sa kalsada. Pero may nagtanong sa akin minsan na bilang pastor, ano daw ang aking pananaw diyan sa mga nangyayari ngayon. Sabi ko, una mag-pray. Sabi ng Bible, manalangin tayo. Pero isipin mo, kung puro panalangin gagawin ng isang Kristiyano, para kumbaga naglalakad ka na may isang paa lang. No? Pag puro prayer, puro panalangin. Ang panalangin ay mabisa. Napaka-mabisa. At turo yan ng ating Panginoon. Turo ng banal na kasulatan yan. Pero dapat tayo ay sumali sa mga pagkilos, no? Pagpunta sa isang lugar, common location, katulad ng ginawa natin noong sa EDSA, nito nakaraang buwan, yung tayo ay nagpahayag, mapayapa. On the other hand, hindi naman pwedeng puro protesta tayo, puro sa gawain na pag-iingay. Pag ganun din yun, parang isang paa ka lang din na naglalakad. Mahirap maglakad ng isa lang ang paa mo, hindi ka makakarating na malayo. In the same way, prayer lang, isang paa din yan. So pagsamahin natin, manalangin talaga tayo, ibig sabihin sa Diyos tayo umaasa, hindi sa sarili nating lakas. At samahan natin, no, na makiisa tayo sa mapayapa. Ibig sabihin, hindi revolusyon, hindi kudeta, hindi military junta. No? Pwede tayo magsabing baka pwedeng mag-reside ang ating Pangulo dahil hindi na siya epektibo sa kanyang mandato, binabawi ng tao. Karapatan yon na enshrine sa Constitution. Actually, sabi ng Bible, kung ano ang batas ng pamahalaan, at as long na hindi siya communism, ay ino-honor ng Diyos yun dahil sabi nga lahat ng pamahalaan ay tinatag ng Diyos. Yung pamahalaan na, yung may Diyos, hindi pamahalaan na hindi kinikilala ang Diyos. At maraming mga pamahalaan sa buong daigdig. Ang kanilang mga konstitusyon, ang bylaws nila ay hinango sa banal na kasulatan. Diyan na yung mga very prominent countries, prosperous countries, ang England, ang Amerika, ang mga democratic societies na naniniwala sa Diyos. Ang karamihan dyan, ang kanilang mga kautusan ay hinango sa banal na kasulatan. So, ibig sabihin, hindi nagko-conflict, hindi nagkakasalungat na tayo ay pumunta sa mga protesta na tahimik, mapayapa, dahil karapatan ka yun. Hindi pwedeng sikilin ng pamahalaan yung inilagay sa konstitusyon ng isang bansa. At yun ay ino-honor ng Diyos. Okay? Ay, hindi ibig sabihin nagre-rebelde ka na, lumalaban ka na sa leader mo, kung nagsasalita ka lang ng iyong opinion. At lalo na kung nasisikil na at nakikita na ng taong bayan na may pag-abuso na sa kapangyarihan, matindi na ang korupsyon. Yun ang aking opinion sa bagay na ito. Bilang panghuli, meron kasing sigurado merong mga magko-comment sa sinasabi ko
dahil sabi raw ng Roma, Kapitulo 13, ay mag-submit, no, to authorities. Okay, sabi po lahat daw, Kristiyano, sinulatan ni Apostol Pablo, Roma Kapitulo 13, na we should submit. I agree with that, pero interestingly, mga kapatid, no, Chairman Greco, Attorney Harold, ang word na ginamit doon ay submit, hindi obey. Hindi sinabing we should obey the authorities. Iba kasi yung submit sa obey. Ang salitang submit ay magsasubmit ka sa isang pamahalaan as long na makadiyos, makatwiran, at pabor para sa tao, na makabubuti sa tao ang kanilang ginagawa. Pero hindi ka pwedeng sumunod, mag-obey. Yung submit sa Tagalog ay magpasako, no? Yun ang ibig sabihin noon. Pero yung obey, isa ibang konteksto ginamit yung salitang obey. Halimbawa, obey your parents. Ibig sabihin, kahit ang iyong magulang ay salbahe, ang iyong tatay ay malupit, mag-o-obey ka pa rin. Pero dahil yun ay yung tatay. Pero iba yan sa pamahalaan. No? Ang pamahalaan ay itinatag supposedly ng Diyos upang pagalagaan ang mamamayan niya, upang tingnan ang kabutihan ng kanyang mamamayan. Banal na kasulatan ang nagsabi, no? Kaya submit kayo. Kahit hindi ka sumasang-ayon, yun ang ibig sabihin. No? Hindi ka man sumasang-ayon sa kanyang mga rules and regulations, pero ang sabi po ng Bible, halimbawa, humingi ng tax ang gobyerno, submit. No? Submit. Pero kapag ang tax ay ninadakaw na ng mga nasa pamahalaan, pwede kang gumawa dyan ng mga pagkilos na mapayapa upang sabihin mo na ayaw namin ng nakawan sa pamahalaan. Kawawa na ang mga tao, wala nang makain. Pahirap ang Pilipino. So magsasubmit ako, nagbabayad kami ng tax, pero hindi ako pwedeng mag-obey. Ibig sabihin, hindi pipikit ang mata, hindi tatahimik hindi ko isasara ang aking bibig. Kasi hindi ako pwedeng sumunod sa isang pamahalaan na oppressive at nagnanakaw na, ninanakaw na yung pera, pinaghihirapan ng mga tao, kahit wala na halos makain ang mga Pilipino, nagbabayad pa rin ng tax. Pero hindi na pwede ang ganito. Kaya bilang sa pananaw ng isang pastor, naniniwala ako na sinasabi ng banal na kasulatan na pwede tayo na magsabi ng kung ano yung nasa sa looban natin. Okay? Pwede, pero hindi na tayo nagmumura, hindi natin binumura ang mga nakaupo. Pinagpe-pray natin sila, pero makinig kayo sa amin. Kasi ang tao ang ginagamit ng Diyos upang maupo kayo dyan. At ang pamahalaan ng Pilipinas ay nabubuhay dahil sa buwis ng mga tao. At hindi kami pwedeng hindi pwedeng blind obedience. No? Kahit nakikita na natin na harapan ay dinakaw, inawaldas, talagang hindi na sila nahihiya. Na kahit ang halos pinangungutang na ng gobyerno para lang umandar ang ating pamahalaan. Kawawa ang mga tao na mabuhay ng malinis, nagsisikap lang mabuhay ng maayos, at naghahanap buhay para mabuhay ang pamilya. Hindi pwede mag-submit pa rin sa ganoong sitwasyon. Kailangan natin magsalita. At sa tingin ko ay hindi tayo nagkakasala. Yun ang aking pananaw dyan sa pinag-uusapan natin ngayon. At sa mainit na mga paksa sa social media, hindi tinuturuan ng Bible na tayo ay mag-arm rebellion, hindi tayo pinapayagan. Okay, na pagkaroon ng madugong pagpapalit ng pamahalaan. Okay, yan ay pinag-uusapan sa isang demokrasyang setting na isang bansa. At yan ay inaayunan ng salita ng Diyos. Yun lang po, and God bless you. Walain po kayo ng Panginoon.